Nabati na po ba natin ang katabi natin ng good morning? Ay, teka lang po pala. Parang wala kayong dalang ano. Hindi, joke lang. Hindi ba tayo nagagano? Ay, baka ipanghampas niyo po sa akin pag... Ayun po. Sige po, maaari po ba tayong tumayo, bawat isa? At pakibati po ng good morning ulit ang inyong katabi. Good morning! Ayan. Sabihin niyo po, good morning, kapatid! Walang mag-iinit ng ulo. Maaga. Maaga. Walang mag-iinit ng ulo. Nakasmile lang po dapat. Ayan po. Good morning po sa ating lahat and what a beautiful day po to be in the house of our Father. Sa pag-start po natin, lagi po nating tatandaan na from the moment na nagising po tayo kaninang umaga, yung pagmamahal po ng Lord, yung faithfulness ng Lord sa atin ay nag-aantay na po. Tulog pa tayo, inaantay na tayo ng pagmamahal ng ating Amang nasa langit. Amen po ba? Kaya po, ano pong kailangan natin gawin? Bigyan po natin siya ng papuri at pasasalamat ngayong umaga po na ito. Amen? Sige po, tara po, worship po tayo.
papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Paawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Pagpapala'y bumubuhos na, Yahweh, Yahweh. Sa ngalan niya'y may kagalingan, Yahweh, Yahweh. Sa Kanya'y may tagumpay, Yahweh, Yahweh. Isigaw ng lahat ng nilalang, Yahweh, Yahweh. Pagpapala'y bumubuhos na, Yahweh, Yahweh. Sa ngalan niya'y may kagalingan, Yahweh,
puso ko ay para lang sa'yo. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Tataas ang ngalan mo, Ama. Kailan may hindi ka nagbabago, tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, panghahawakan ko, mamalagi sa kalinga mo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Ang iyong nilikha'y luluhod sa'yo. Itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magpupuri. Jesus, dakila ka. Iyong nilikha, kami iyong likha'y lumuluhod sa'yo. Itataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nagsasabi, Jesus, dakila ka. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama.
presensya mo. Inaasam na ika'y maranasan. O Diyos, puso ko'y katagpuin. Lumalapit, nagsusumamo. Ninanais, banal na presensya mo. Inaasam na ika'y maranasan. O Diyos, puso ko'y ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko ay kailan may di nagkulang. Ako'y namamangha sa'yo. Kadakilaan, itatanghal kita. O Diyos, ikaw lamang. Kahanga-hanga ang iyong katapat.
Tunay nga po na tapat po kayo sa inyong pangako. Tunay po na araw-araw po nandito po kayo sa amin. Hindi pa po kami nagigising. Ang pagmamahal niyo po, ang faithfulness niyo nakaabang na po sa amin. Wala pong mintis yung pagmamahal po ng isang ama na pinararanas niyo po sa amin. Araw-araw, oras-oras, minu-minuto. Kaya po nararapat ka, napapurihan po namin. Nararapat po na itahas ka namin, itanghal ka namin sa aming mga buhay, Lord God. Maraming salamat po dahil nararanasan namin ang pagmamahal ng isang ama na nasa langit. Hindi niyo po ito pinagkakait sa amin. Maraming salamat po, Lord, dahil ang presensya niyo po siyang nagmamanifest dito sa kalagitnaan namin ng inyong glory, Lord. Thank you so much po, Lord. Yes, Lord God. Kapatid, let's receive the power of the Holy Spirit, the fruit of the Holy Spirit. Maraming salamat po, Lord God, dahil hindi niyo po pinagdadamot sa amin na maranasan po namin itong freely kami, Lord God, na nakakapagbigay ng papuri, ng pasasalamat namin. Free kami to express po na mahal din po namin kayo. Sa amin pong pagtatapos ng aming pagbibigay ng papuri at pasasalamat ng praise and worship namin, Lord God. Lord, dinadalangin po namin na patuloy niyo po na pakapuspusin ng bawat isa, Lord God, ng inyong pagmamahal, Lord God, ng inyong protection. Lord, pagkalooban niyo po kami, bawat isa na naririto po sa simbahan namin at gayon din po ang mga kapatid namin na nanonood sa live, Lord God, ng wisdom and knowledge, Lord God, upang malaman po namin, ma-understand namin ng maayos lahat ng mga kailangan niyo po na, mga gusto niyo po na intindi po sa amin, Lord God. Maraming salamat po, Lord God. Ngayon pa lamang po, Lord God, ay nagpapasalamat na po kami dahil sa blessing, Lord God, sa power na binababa niyo po patuloy dito sa My Hope Church, Lord God. Hallelujah, Lord! Pinabalik po namin lahat ng papuri at pasasalamat po namin sa tanging ngalan niyo lamang po, Lord God. In the mighty name of Jesus. Amen!
Hello po, ayan. Muli po, bigyan po natin ng isang masigabong palakpakan ng ating Panginoon. Hallelujah. Good morning, My Hope family, and welcome po sa ating AFC My Hope Church. Kamusta po ang buwan nyo ngayong araw na ito? Matatapos na po ang buwan at malapit-lapit na po ang ating pagkakaroon ng gawain sa Tagaytay. So, inaanyayahan po namin ang lahat na nawa po ay makasama namin kayo. Kung regular ka na dito, we are so happy to see you again. At kung first time mo naman po, welcome home sa ating My Hope Church. We pray that today you encounter God in very real and personal way. Weekly reminders lang po to keep the service reverent and orderly. Phones on silent po. Parents, please guide your kids. Ang comfort room po natin ay nasa likod lamang po ng pinto. Tithes and offering envelopes are on your seat. At kung wala naman po, meron po tayong mga usher na pwede pong magbigay sa inyo. Photos and videos are allowed, pero let's wait for official upload before posting. Thank you for helping us honor God's presence today. As we end this month with Thanksgiving, let's entrust the rest of our service to the Lord. I now invite Elder Ronald to lead us in our opening prayer. And afterwards, let's prepare to receive God's word through His servant, Pastor Mot Alcantara. Church, let all stand as we pray and welcome the word of God. Praise the Lord. Hallelujah. Let's pray po. Praise God. Hallelujah. Panginoong Diyos, kami po'y nagpapasalamat, Panginoong Diyos, sa iyong presensya, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. Dinalaw niyo po kami sa oras na ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Kami po'y malaya muli, Panginoon, na magsamba sa iyo, magpuri sa iyo, Diyos. Sa awitan, Panginoon Diyos. Salamat po, Panginoon. Nga ang buhay na ito, Panginoon Diyos, ay kami po'y nandito. Tinipon mo kami sa lugar na ito para kami, Lord, sumamba sa iyo. Lord, Banal na Espiritu, maging malaya ka sa amin buhay, Panginoon. Alam po namin, Lord, dinalaw niyo kami. Salamat po sa sweet, sweet presence niyo, Lord God. Salamat po, Panginoon, muli ng iyong taga-minsahero, Panginoon, tagadala na iyong salita, Panginoon. Tago niyo po siya sa iyong likuran, Panginoon. Sa katawan naming Pastor Manuel Alcantara, Panginoon Diyos. Nga ikaw rin, Panginoon Diyos. Muli, Lord, na nagbigay sa kanya, Lord, ng kagalakan, kalakasan ng katawan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa kumplitong pagpagaling mo rin sa kanya, Panginoon Diyos. Salamat din po, Panginoon, muli, O Lord God, ng iyong mapagpalang mga salita na ito ay amin, Lord, isa sa buhay, isa sa puso namin, Panginoon. Kahit papaglabas namin sa lugar na ito, Panginoon, kami po, Lord God, ay mapuno, mapuspos, Lord, ng kagalakan ng iyong kabanalan, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Panginoon, kami po'y ihanda niyo ang aming puso, maging Lord ngayon sa mga online, Panginoon, sa mga kapatiran namin, Panginoon. Pagpalain niyo rin po sila, Panginoon God. At nawa makapag-focus din pala sila, Panginoon, sa pakinig na yung mga salita na ito, sa pagbulay-bulayan din namin sa oras na ito, Panginoon. Cover niyo po kami, Panginoon, ng iyong kabanalan, ng lugar na ito, Panginoon, sa pagsamba namin, sa pagpuri namin sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, sa oras na ito, kami po'y nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo. Thank you po. In Jesus' name, our prayer, God. Amen and amen. Praise God! Hallelujah! Hey, sige po, makakaupo muna po kayo habang kinakamayan ng inyong katabi. Yan. Praise God. Pakisabi po sa inyong katabi, nag-almusal ka na ba? Kumain ba kayo? Baka hindi pa kayo nag-aalmusal. Kung kayo po hindi pa nag-aalmusal, meron akong good news sa inyo. Yan, good news. Ang sabi ng banal na kasulatan, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. So, kahit di kayo nag-almusal, huwag kayong mag-alala. Hindi lang kayo mabubuhay sa tinapay lamang, kundi pati sa salita ng Panginoon, sabi nga ng banal na kasulatan. Kinote ito ng Panginoong Yesus mula sa Old Testament. Sabi niya, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa mga salita ng Diyos na namumutawi sa kanyang bibig. Okay? Kaya sa umaga pong ito, tayo po ay magbubulay-bulay ng salita ng ating Panginoon. Okay? Pakisabi sa iyong katabi, kapatid, mabusog tayo sa salita ng Panginoon. Yan.
Kilala niyo po bang katabi ninyo? Yan. Kilala? Yan. Jaisel Simbahon, kilala mo ba yung katabi mo? Yan. Si Kuya Darnell. Birthday niyan ngayon. Yan. Pakibati nga po natin si Brother Darnell. Oh, happy birthday! Kaya ini-invite niya po kayong lahat sa Coffee Masyo sa may ano bang address doon? Diyan lang pa Open Canal tapos papuntang ano yung subdivision doon? Maricris sa Marquis. Wellington, Marquis doon. Punta po kayo mga kapatid. 3:00 ng hapon bukas na ang coffee shop. Okay? Pay as you order yun eh, no? Pay. Hindi, si Lloyd, oh. Yan, praise God. Oh, pay as you order yun, ha? Dahil birthday niya, punta kayo doon. Okay, ngayon birthday niya. Bukas, 30. Tapos sa Tuesday, birthday naman ni Nanay Lourdes. Nandito ba si Nanay Lourdes? Ayun, oh. Ayun, sa likod, oh. Happy birthday po, Nanay Lourdes. At invite na naman kayong kumain sa inyong mga tahanan. Tama po ba yun? Yan. Praise God. Kanina bago po ako umakyat dito, merong isang statement na umiikot sa isip ko na alam ko na to noon, pero ipapaalala ko po sa inyo at i-relay ko po sa inyo. Kung meron kang pinapanalangin sa Panginoon, yung bigat ng prayer na yon ay madedetermine yung bigat ng prayer na yon sa pamamagitan ng bigat ng iyong pagluha sa Panginoon. Sa pamamagitan ng bigat ng pag-iyak mo sa Panginoon. So, mas iniiyak mo sa Panginoon itong isang prayer request na to, mas mabigat yung paghingi mo sa Panginoon. Naniniwala po ba kayo doon? Okay. Kasi kapag may pinag-pray ka at sinabi mo ng Panginoon, pahingi po ng ganito. Panginoon, dinudulog ko sa inyong ganito, ganyan. Ganun lang, Pero kapag sobrang halaga sa iyo ng isang bagay, iniiyak mo yun di ba, mga kapatid? Talaga namang puspusan yung pananalangin. Talagang buong puso idudulog sa Panginoon, iniiyak. Kaya kung minsan po, kapag grabe po yung talagang dinudulog natin sa Panginoon, hindi lamang lumha yung tumutulo sa atin, pati na rin sipon, tsaka laway. Luha, sipon, laway. Ganon kasi katindi yung iniiyak natin sa Panginoon. Ngayon, nakaranas na po ba kayong umiyak sa Panginoon? Amen? Nakaranas na ba kayong dumulog na matindi sa Panginoon? Amen? Sa umaga pong ito, ang tatalakayin po natin ay pinamagatan nating When We Cry. Wow! When we cry, God comes. Okay, pakisabi sa iyong katabi, kapag umiiyak ka, dumarating si Lord. To the rescue ang ating Ama sa langit. Amen? Sa Psalm chapter 34, verse 17, ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Psalm 34, verse 17. The righteous cry out, and the Lord hears and delivers them from all their troubles. Ulitin po natin. Sabayan niyo po ako, mga kapatid, para mas damang-dama natin. The righteous cry out, and the Lord hears and delivers them from all their troubles. Tayo po ay manalangin. Panginoon, bukas po yung puso namin ngayon, Lord God. Binubuksan namin sa salita ninyo, Panginoon. Nais po namin tanggapin ang inyong salita. Mangusap po kayo sa aming puso, Panginoon, sa isip namin. Dalangin namin, Panginoon, naway ang salita ninyong ito ay talaga pong maging makarelate po sa aming circumstances, Panginoon. Sa anumang kalagayan namin, Panginoon, patnubayan niyo po nawa kami sa pamamagitan po ng inyong salita. Naway makatagpo kami ng encouragement mula sa inyong salita, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Ito pong dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. The righteous cry out, and the Lord hears and delivers them from all their troubles. Ito po yung comforting words na sinabi po sa Psalm chapter 34, verse 17. Okay? Ang ating pong Diyos Ama, nakikinig sa ating mga panalangin. Ang ating Diyos Ama, nagre-respond sa ating mga panalangin. Ang ating Diyos Ama, nagpapadala ng tulong sa atin sa panahon tayo ay dumudulog sa Kanya sa panalangin at umiiyak tayo sa Kanya. So, He hears, He responds, and He sends help.
sa ating buhay, mga kapatid. Yun po yung ginagawa ng Panginoon sa atin. So, dahil sinundan ko ngayon ang preaching ni Sister Jo anong linggo na sabi niya, maiksi lang, inurasan ko talaga. Umabot ka rin ng 45 minutes no? Talagang pag nandito mga kapatid, marami tayong nasasabi. Pasok na agad tayo sa point number 1 para record breaker tayo. Kami po ay nagpapasubukan na pababaan tayo. Yan. Hindi. Point number 1. God perceives our cry. Okay? Ang Panginoon, mga kapatid, gusto po ng Diyos na malaman nating lahat na kapag umiiyak tayo, nauunawaan niya yung iyak natin. Kayo po ba, yung mga magulang, alam niyo po ba kung ano yung klase ng iyak ng anak ninyo? Iyak na nagmamaktol? Iyak na may hinihingi? O iyak na nagre-rebelde? Sabi ng psychology sa mga family counselors, pag ang bata pinalo mo, umiyak, nasaktan 'yun. Kaya umiyak. Pero iyak siya mga 2 minutes, ganyan. Pero kapag ang bata more than 5 minutes na umiiyak pa, tapos ang iyak niya, hindi na po iyak ng nasaktan 'yon. Iyak na ng re-rebelde na 'yon. Sabi ng mga psychologists. Kaya tingnan niyo po yung anak ninyo. Kapag sila po umiyak ng ganon, iwanan niyo na muna. Iwanan niyo sa kwarto. Kasi nagpe-perform na 'yon. Nagpe-perform. May audience Ang audience kayo. So habang tinitignan, kaya sasabihin, hindi ko napapaluin anak ko kasi umiiyak pala ng ganun. Hindi, lalo po yun, lalo yung magiging pasaway kung hindi nyo papaluin. So ang mangyayari, pag umiyak ng ganun, more than 5 minutes na ito naiyak, teka, iwanan ko nga. Tapos mapapansin niya, wala nang nanonood sa akin, titigil siya. Then stop the rebellion. Pero tayo, kapag tayo umiiyak sa Panginoon, hindi naman tayo umiiyak nang nagre-rebelde sa Diyos. Di po ba, mga kapatid? Umiiyak tayo kasi may hinihingi tayo sa ating Panginoon. Umiiyak tayo kasi nasaktan tayo. Umiiyak tayo dahil may dinadamdam tayo. So, God wants you to know that He hears you, mga kapatid. Pinakikinggan ka niya. Kung minsan parang silent ang Panginoon, pero ang totoo, nakikinig siya, kaya umiyak ka lang. Kung humihigbi ka sa panalangin mo sa Panginoon, humigbi ka lang. Kung humahagulgol ka sa panalangin mo sa Panginoon, sige, humagulgol ka. And God wants you to know that He perceives our cry. Nauunawaan niya talaga to. Kahit gaanong iyak natin, nauunawaan ng Panginoon ito. God is not distant from us. Hindi siya malayo, hindi kagaya ng awitin na God is watching us from a distance. Yan. He is attentive to every cry. May sinasabi sa banal na kasulatan sa Psalm that He is putting our tears in a bottle. Yan. Hindi po genie in the bottle. Sino ba kumanta nun? But God puts our tears in a bottle. Iniipon ng Panginoon yung mga iyak natin. The more na umiyak ka sa Panginoon, mas mabigat yung emphasis ng prayer natin sa Panginoon. Mas iniiyak mo ang isang bagay sa Panginoon, mas nagbibigay ng atensyon ng Panginoon sa atin. Kasi bawat luha na pumapatak sa atin, pinakikinggan niya, mga kapatid. Pansinin niyo po, sa Exodus chapter 3 verse 7, ang sabi diyan, God hears Israel's cry in Egypt. 'Di ba? Nung sinugo niya si Moses, sabi ni Lord, ni Yahweh kay Moses, I will send you to Egypt. Release my people, sabi ni Yahweh. Sabi ni Lord, release my people. I hear the cry of my people, sabi ni Yahweh. Umiiyak ang mga Israelites. Bakit? Kasi alipin po sila ng mga Egyptian. Sila po ay ginagawa ng forced labor. Forced labor. Sila yung gumagawa ng mga structures ng Egypt. Ang Egypt po ay isa sa pinaka-civilized place noon. Early civilization po sa Egypt. Kaya pansinin niyo yung pyramid, yung mga tinayo nilang pyramid, mga early civilization po yun. Hanggang ngayon, inaalam pa, dinidiscover ng mga archaeologists, engineers,
scientists, paano nila nabuo yung pyramid na ganun kataas nang wala naman silang mga power tools, wala naman silang mga heavy equipments. Pero ang mga ginamit po nila, yung mga slaves po nila. Ginawa po nilang ginawa nilang mga forced laborer. So hindi ka ba iiyak doon? Kapag ikaw may problema ka sa trabaho, hindi ka ba iiyak sa Panginoon? So kung may problema ka sa trabaho, may problema ka sa family, may problema ka sa school, pag iniyak mo ito, then God hears your cry. Amen? Naririnig. Example pa from the Old Testament, Psalm chapter 18 verse 6. Sabi dito, David cried and God heard. Si David, nung siya po'y hindi pa hari, siya po'y hinahunting ni King Saul, papatayin po siya. Ang isang palatandaan, unang-unang palatandaan na talagang papatayin siya, natugtog siya ng harp, sinibat siya ni King Saul. The place. Sabi ni Saul, ay, sorry, hindi ko sinasadya, andyan ka pala. Sabi ni David, parang papatayin niya ako. Si David noon, parang wala siyang kamuang-muang na may banta sa buhay niya. Hanggang ang nagsabi talaga sa kanya ay yung best friend niyang si Jonathan, na anak ni King Saul. Sabi ni Jonathan, papatayin ka ng ama ko, tumakas ka na. May may mga sign. So, David cried unto the Lord. And God heard his cry. Sa Judges, yung cycle ng mga Judges, kasi nung wala silang hari pa noon, ang namumuno sa bayan ng Israel ay ang mga hukom, mga judges na tinatawag. So Israel cries unto the Lord, and God responds. Tumugon ang Panginoon sa mga iyak nila. Sa Old Testament pa lang, mga kapatid, nandoon na po yung mga records na kapag umiiyak ang mga anak niya, kapag umiiyak ang isang tao para sa Panginoon, umiiyak sa harapan ng Panginoon, nakikinig ang Panginoon sa bawat iyak. Kaya, kapatid, kapag kahit ikaw lang mag-isa, umiiyak ka sa Panginoon, di ba, sinarado mo yung kwarto mo, pintuan ng kwarto, umiyak ka sa Panginoon. Kasi minsan, tayo, lalo na mga Filipino, ayaw natin makikita ng ibang tao, umiiyak tayo. Kahit na nanonood tayo ng movie, di ba? Pag nanonood ng movie, sino ba dito yung pag nanonood ng drama, pag umiiyak siya, kailangan itago niya. Kasi nakakainis yung mga ibang kasama natin. Nang aasar, umiiyak ka, Ha? Hindi, puwing lang. Tapos agos ng agos, puwing lang, puwing. Pero kapag umiyak ka sa Panginoon, mag-isa ka lang, ibuhos mo lang sa Panginoon, then the Lord will hear your cry. God hears our cries of pain. God hears our cries of repentance. And God hears our cries of desperation. Pag nadedesperado ka, kapatid, sayang hindi ko nakuha. Sayang hindi ko nagawa. Sayang nag-fail ako. Kapag umiyak ka sa Panginoon, pinapakinggan ka ng Panginoon. Pag sinaktan ka ng sino man, at umiyak ka sa Panginoon, pinapakinggan ka ng Panginoon. Kapag ka nagkasala ka sa harapan ng Panginoon, at umiyak ka sa Panginoon, pinakikinggan ka ng Panginoon sa cry of repentance mo, mga kapatid. So, tandaan natin lagi na hindi naman lumalayo ang Panginoon sa atin. Tandaan natin lagi na ang Panginoon laging nakaantabay sa atin. At sa bawat pag-iyak natin, nauunawaan niya ito. That's why God perceives our cry. Nauunawaan niya at nandyan siya palagi sa atin. But before help comes, heaven listens, sabi nga natin. Bago magpadala ng tulong ang Panginoon, nakikinig muna siya. Di ba? Kagaya sa atin, minsan gusto natin tumulong agad sa isang tao, pero mali naman pala yung tulong natin. Di po ba? Ano ba yung example natin malimit? Joke yun eh. Matulungin yung isang lalaki. Sabi, tulungan ko nga to si nanay. Nasa gilid ng kalsada, nakaganon, Tinulungan niya, itinawid niya. Sa pagtawid, sabi ba't mo kayo itinawid? Hinihintay ko yung kadate ko doon sa kabila. Hindi naman pala tatawid. Hindi po ba? Example lang yon. Pero sa joke yun eh. Tayo minsan, tumutulong tayo, mali naman pala yung tulong natin.
Di po ba? Kaya nga, makakuha tayo ng example sa ating Diyos na kapag bago tumulong ang Panginoon, pinakikinggan niya muna tayo. Inaalam niya muna anong kailangan natin. Although ang Panginoon, all-knowing, alam niya talaga. Bago mo pa nga buksan ng bibig mo para magsalita ng request sa Panginoon, alam na ng Panginoon kung anong pangangailangan natin. Kaya lang, gusto ng Panginoon, pinapakita natin sa Kanya na tayo, mga kapatid, ay dumedepende sa Panginoon. Sa ganung paraan kasi, sa pamamagitan ng panalangin natin sa Panginoon, dumedepende, napapakita natin na ang depende tawag doon? Ang pag-asa natin ay nakasalalay talaga sa Panginoon. Hindi sa tao, hindi sa sarili natin, hindi sa sariling kalakasan natin, kundi sa Panginoon. But before help comes, He listens to us. Kaya, sabihin mo lang sa Panginoon kung anong kailangan mo. Sabihin mo lang sa Panginoon kung anong hinaing mo. Sabihin mo lang sa Panginoon kung anong problema mo. At nakikinig ang Diyos. Anong oras kayo nasasarapan manalangin, mga kapatid? Gabing-gabi? O madaling araw? Basta sigurado ako kapag tahimik. Di po ba? Napakahirap kayo mag-pray kapag ang anak ninyo ay likot ng likot. Likot ng likot. Kaya maraming nanay, yung nagpe-pray ng taimtim sa kakulitan ng mga anak na nakakamura tuloy ang nanay. Napapamura, naisipin nyo nagpe-pray, nagmumura. Sa inis sa mga anak nila, na pagkakulit-kulit. Nagpe-pray, Panginoon, tulungan niyo po ang aming pamilya. Nay, nay, ganun. Kung hindi nakukurot, namumura. Siyempre, masamang magmura. Yan. Kaya, patulugin yung mga anak ninyo, manalangin kayo, umiyak kayo sa Panginoon. Amen? Before help comes, heaven listens. Number 2, God provides His care. God provides His care. Kanina, God perceives our cry. Pangalawa, God provides His care. He responds to our cry. Pag umiiyak tayo, nagpo-provide siya. Pag umiiyak tayo, nagre-respond ang Panginoon sa mga iyak natin. So God doesn't just hear our cry. He acts. Kumikilos po siya, mga kapatid. May ginagawa ang Panginoon sa atin. Isipin niyo po sa Old Testament, He sends Moses as deliverer. Nung naririnig niya ang iyak ng mga Israelites dahil inaalipin sila sa Egypt, sinugo niya si Moses para maging deliverer nila, para ilabas sila sa Egypt. Ngayon, sa 1 Samuel chapter 1, si Hannah, nananalangin siya kasi wala siyang anak. Yung ibang asawa ni Elkanah, kasi sa kanilang panahon noon, may mga ilang asawa sila hanggang tinapos ng Panginoon po yun. Mga kapatid, inabot tayo ha. Bawal ng doble asawa sa atin, inabot tayo. Okay, huwag kayong manghinayang. Ay, sayang, di ko naabutan yun. Huwag kayong manghinayang. Dahil mahirap. Isa pa nga lang asawa, mahirap na. Di po ba? Dadagdagan pa. Di po ba? Mahirap buhayin. Di ba? Mahirap buhayin. Hindi naman mahirap pakisamahan. Mahirap buhayin. Okay? Sa 1 Samuel, si Hannah, dahil wala siyang anak, umiyak siya ng umiyak sa Panginoon. Napagkamalan pa nga siya ng high priest na si Eli, na lasing. Sabi ni Eli, kaaga-aga nandito ako sa templo, lasing ka. Sabi ni Hannah, hindi po ako lasing, hindi nga ako umiinom. Ako'y umiiyak sa Panginoon dahil humihingi ako ng anak sa Kanya. Anong ginawa ng Panginoon? Nag-provide po siya. Nagkaanak si Hannah at binigay niya si Samuel. Hi? Samuel, nandiyan ka ba? Congrats. Congratulations, Samuel, for graduating. Next. And nasa si Danica. Danica, where are you now? Ayun, Danica, congrats din, nag-graduate. Sino pa nag-graduate? Si Casey. Happy graduation, Casey. Erich, hindi pa ba? Bukas pa? Wala kami dun. Yan. Congrats sa inyo, mga senior high. Yan. Mamaya, babatiin kayo ng ating mga senior citizen. Meron pa ba? Sino pa? Sino pa po, Nina? Ay, si AJ din. AJ, oo nga, no? Kita ko pa nga picture niya eh. Tsaka po si...
Si Kurt din. Kurt, ang dami Mga kapatid, yung handaan, huwag sabay-sabay ha. Yeah. Pero congratulations sa mga graduate. Ako po gagraduate din this coming May. May naman. Matagal pa. May. Yeah. Inaaral ko po, masteral po yun, masteral. Ngayon ko na lang sasabihin sa'yo, masteral. Kaya pagka graduate ko, hindi nyo na ako tatawagin pastor. Master na. Hindi, joke lang. Baka tayo ibaba ng Panginoon ang hustot. At ang nagmamataas, ibinababa ng Panginoon. So huwag nyo na po ako tawagin master. Ayan, nasaan na ba tayo? Ayan. Si Hannah umiyak sa Panginoon, then God provided for her cries. Pinanganak niya si Samuel. And then sa 2 Kings chapter 20, si Hezekiah umiyak siya dahil mamamatay na siya. Si Hezekiah, mamamatay na siya. Umiyak siya sa Panginoon. Anong ginawa sa kanya ng Panginoon? Na-heal siya, di ba? Bumalik yung propeta, yung nagsabi sa kanyang mamamatay ka na, tapos umiyak ng repentance si Hezekiah. Nagsisi siya sa Panginoon. Kasi mamamatay na daw siya eh. Sabi ng Panginoon sa propeta, bumalik ka kay Hezekiah. Sabihin mo sa kanya, bibigyan ko pa siya ng 15 years. 15 years? Di bumalik yung propeta, pinapasabi ng Panginoon sa iyo, bibigyan ka pa niya ng 15 years para mabuhay. Alam niyo ba, nabuhay siya eksaktong 15 years. After 15 years, namatay siya. Parang ang sarap nun, ano? Pag umuulan, pag sinabing, oy, sumilong ka, baka magkasakit ka, hindi ko na may kamamatay yan. Nakaka2 taon pa lang ako. Di ba? Lumalakad ka, may mga nag-uubuhan ng mga may sakit sa paligid mo, may COVID man sila, lumalakad ka, magtakip ka, hindi ko ikamamatay yan. Pang 5 taon ko pa lang to, may 10 taon pa ako. Di po ba? Pero mahirap din yun. Paano kung magkasakit nga siya, no? Hindi naman mamatay-matay. Pero, pag umiyak pala tayo, kagaya ni Hezekiah, kahit na may karamdaman tayo, mga kapatid, kumikilos ang Panginoon. Last week, Saturday, nagising ako 12 midnight. Parang puputok yung ulo ko. Pero mga ilang panahon na ako nahihilo. Kaya pag nagpe-pray ako halimbawa, say dito sa pulpito, sa Ross Room, pag nagpe-pray ako, pag ako pumipikit, humahawak po ako humahawak ako somewhere. Halimbawa, nakatayo, nagwo-worship, humahawak po ako sa upuan kasi pakiramdam ko na out of balance ako. May vertigo ako eh. Hindi ko po alam kung ano ibig sabihin ng vertigo. Masarap lang siyang pakinggan. Kaya sinabi ko na yon. May vertigo na walang balanse. Tapos, ilang panahon ako nahihilo. Kaya lagi akong humahawak. Nung 12 midnight, Saturday, sobrang sakit talaga. Saturday ba yun? Friday? Saturday. Sobrang sakit, parang puputok. Alam niyo yung parang namamagay yung mga ugat. Tapos, gumaganon. May pressure. May pressure siya. Ayun. Hindi ako nakapag-preach tuloy nung Tapos, sakit. Yan. Nagpaano ako, nagpa-blood chem. Salamat po sa mga kapatid na nagpahatid ng support. May God bless you po. Tapos lumabas, top notcher pala ako. With high honors. Yeah. Si Kuya Jun, isa na. Top 1 si Kuya Jun. Top 2 si Nanay Vita. Top 3 ako. Sa mga evergreen ho yun, no? Ang taas ng aking uric acid. Ang taas ng aking sugar. Ang taas ng aking cholesterol, yung bad cholesterol. Ang taas ng creatinine. Tumaas lahat. So, siyempre, pag mataas sugar mo, bawal ka ng sweets. Ay, hindi ka naman pwede sa maalat. Cholesterol ka naman, tsaka blood pressure. Tapos, yung sa uric, mag-seafoods ka, hindi din naman pwede. Bawal lang ang tuna. Hindi pala tuna. Bawal ang tuna. Bawal ang salmon. Hindi daw po yun, salmon pala, no? Salmon. Salmon lang yun eh. Bawal ang salmon, bawal ang tuna. Tapos, nagulat ako, sabi ng doktor, pati sardinas. Ako, yung paborito ko pa. Kakabili ko lang ng sardinas. Kaya,
magpapadala ako ng letter sa munisipyo, pwede po ba pag nagbigay kayo ayuda sa amin, wag po sardinas? Bawal na po pala sa amin yun. Yan. Grabe, no? Tapos, nung Wednesday, nasa midweek service kami nandito. Mga kapatid, konti lang po kami sa midweek service. Namimiss namin kayo. Punta po kayo 7 o'clock yan, every Wednesday. Napakasarap magsumamba sa Panginoon at ang sarap din ng discussion. Ang sarap din ng prayer time. Kaya sumama po kayo alas 7 ng gabi. Every Wednesday po yan. O baka naman, itong Wednesday na to, Holy Week na, baka wala na kayong pasok. And then going back, nananalangin po ako dito. Diyan sa may bandang inuupuan ng gwapo nating bisita. Yan. Welcome, bro. Yan. Tapos nakatayo ako, kataas ang kamay. Ganun na naman, naramdaman ko. Parang Tapos para ako magko-collapse, di naupo ako. Sakto naman, pinapakanta ng ating magandang kapatid, si Sister Maria Antoinette, ang lahat ng luhod sa iyo ay lahat maligtad, lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Hindi, sabi ko, habang sumasakit ng ganito, sabi ko, Lord, kung ngayon na to sasabog, puputok, luluhod na ako para at least, tiyempo, nakaluhod ako. Sumasamba sa inyo, Panginoon. Tapos nung nakaluhod po ako, nanalangin ako sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, bata pa po yung mga anak ko. Bata pa si Joan, mag-aasawa na yun. hindi ko sinama sa prayer yun. Yan. Sabi ko, bata pa po yung mga anak ko. Marami akong pinag-pray. Nag-pray ako. Iniiyak ako sa Panginoon yun. Tapos nawala yung sakit ng ulo ko. Praise God. Yan. Praise God. Ngayon, tuloy pa rin. Nagpa-check up na kami nung Yun na nga. Madami ng hatol ang doktor. Meron akong at least tatlo lang na maintenance ngayon. Na for 3 months, sabi niya. For 3 months, tignan natin kung ano mangyari. So, when we pray unto the Lord, when we are sick, at umiyak tayo sa Panginoon, He hears us and He heals us. Mga kapatid, tama? Amen? Sa New Testament naman, Old Testament po yun. Sa New Testament naman, merong bulag doon na nagngangalang Bartimaeus. Si Bartimaeus, sumigaw siya sa Panginoon, Jesus, anak ni David. Hindi po yan paos. Ako lang yun. Sabi niya, Jesus, anak ni David. Tapos sabi ng Panginoong Jesus sa kanya, anong kailangan mo? Pagalingin niyo po ako. Sabi ng Panginoong Jesus sa kanya, pinagagaling ka na. Gumaling si Bartimaeus. So, he cried out. Umiyak siya sa Panginoon. Alam niyo po yung cried out sa Bible, synonymous po yun sa prayer at sa pagtawag. Tumawag siya sa Panginoon. Kaya pag sinabi, why are you crying to the Lord? Bakit ka tumatawag sa Panginoon? Synonymous po yung iyak sa prayer tsaka sa pagtawag sa Panginoon. So si blind Bartimaeus, tumigil po siya at pinagaling siya ng Panginoong Jesucristo. Yung babaeng inaagasan o dinudugo for how many years, mga kapatid, umiiyak siya sa Panginoon at ang sabi niya sa isip niya, makahawak lang ako sa laylayan. Sa laylayan ng damit ng ating Panginoon, ako'y gagaling. Anong ginawa ng Panginoon? Nag-respond siya, mga kapatid, at pinagaling ang babaeng inaagasan o dinudugo for how many years. Kaya tatandaan natin, mga kapatid, that God's response may be deliverance. Pag umiyak tayo sa Panginoon, ang mga pagkilos siya sa atin, maaring kalayaan natin. Ikaw ba'y nakakulong sa anumang bagay? Hindi sa jail. Hindi sa jail, pero minsan nakakulong tayo. Alipin ng kasalanan. Alipin ng mga maling gawain. Alipin ng maraming bagay maliban sa Panginoon. God's response may be deliverance. God's response may be provisions. Pag umiiyak tayo, magpo-provide ang Panginoon or healing or strength. Minsan kapag pagod na pagod ka na sa dami ng ginagawa mo. Sa dami ng stress sa buhay mo. Pag umiyak ka sa Panginoon, wow. Sino po dito ang magsasabing, napakasarap umiyak sa Panginoon? Pakisabing amen. Sino po dito yung kapag siya'y umiiyak sa Panginoon, pakiramdam niya ang laking nabunot na tinik sa dibdib niya? Amen. Totoo naman.
Ang luha natin, mga kapatid, gift ng Panginoon yan. Ang katawan pala natin, mga kapatid, yung mga nangyayari pala sa katawan natin, yan po pala, dinesign ng Panginoon for a certain purpose. Halimbawa, bumabahing ka. Ang purpose po ng bahing para ilabas yung mga unidentified objects sa ating ilong tsaka sa lungs natin. Binabahing natin yun. May mga small particles po na hindi dapat nandoon sa ating lungs. Hindi dapat nasa ilong natin. Kaya yan po ay ibinabahing natin. Kaya pag bumahing tayo, ay pinalalabas ng Panginoon. Ang sipon nga po natin, pinalalabas ng sipon natin, mga kapatid. Ang atin pong mga bakterya sa loob. Ang luha natin, naglilinis ng mata natin yan. Naglilinis ng mata. Pero hindi lang po paglilinis ng mata ang dinudulot ng luha. Ito po'y nagiging panalangin sa ating Panginoon. Amen? Deliverance, provisions, healing, and strength. Papagod ka na ba? Pakitingin nga po ang iyong katabi. Titigan mo muna siya. Huwag ka muna magsalita. Ngayon, tanungin mo siya, pagod ka na ba? Uy, parang may narinig akong pagod ka na ba sa akin? May ganun ba? Marami po sa atin nagkikita tayo Sunday. Pagdating ng Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, baka Tuesday pa lang pagod ka na eh. Monday pa lang sabi mo, eto na naman. Nandito na naman yung mga stress sa buhay ko. Andito na naman yung mga nagpapahirap sa akin. Andito na naman yung source ng aking kapaguran. Darating talaga yun, mga kapatid. Lalo na kung ang trabaho niyo po ay humaharap kayo sa tao. Alam niyo po ba ang pinakamahirap i-manage ay ang tao? Mas madaling i-manage ang machine. Minsan pag ayaw gumana ng machine, pinupukpok lang yan, gumagana na. Ang tao hindi mo pwedeng pukpukin. Lalo na kung ang work niyo po ay pagharap sa tao, yung customer style, napakahirap. Pero, mga kapatid, hindi naman natin pwedeng tigilan yun. Hindi naman tayo pwedeng mag-quit agad sa work natin. Wala pong trabahong madali. Yung tambay nga, naranasan naman nating tumambay noong pandemic. Di ba? Bored na bored kayo? Maghapon na lang tayo dito sa bahay. Tambay. Ang hirap din palang tumambay. Kala natin, madali lang ang tumambay, ha? It takes a lot of talent para maging dakila kang tambay. Mahaba ng pasensya nila. So, kailangan mo ng strength. Anong susi? Iyak ka sa Panginoon. Lord, pagod na ako. Lord, pagod na ako sa taong ito. Lord, tulungan niyo po ako sa taong ito. Nakakainis talaga siya. Ang maganda talaga kay David, sinasabi niya talaga sa Panginoon kung ano laman ng puso niya. Kaya ang tawag sa kanya ng Panginoon, a man after God's own heart. Dahil connect ang puso ni David sa puso ng Panginoon. At lagi niyang inaalam ang laman ng puso ng Panginoon. So God's ears are not passive, mga kapatid. Ang pandinig ng Panginoon ay hindi passive. Yung passive yung walang kibo, walang parang tahimik lang. His compassion moves him to act. Yung habag niya, nagbubunso dito para kumilos siya sa atin. Pag nahahabag siya sa atin, kikilos at kikilos talaga ang Panginoon. Parang isang magulang, pag iyak ng iyak ang kanyang anak dahil may hinihingi, hindi ba naaawa kayo? Wag lang yung umiiyak na nananadyak. Mananadyak ka pa, sige, hindi kita bibigyan. Pero pag nakikita mo umiiyak ang anak mo, di ba namumove ka din, naaawa ka rin, kaya binibigay mo ang gusto niya. Okay. Ganon din po ang Panginoon. Ang kanyang pandinig, tainga niya, hindi passive sa atin. Ang compassion niya, nagmo-move siya to act for us. So number 1, God perceives our cry. Number 2, God provides His care. And number 3, God presents
our Christ. Dito tayo magtatapos. God presents our Christ. He sends the ultimate help. Kung nagbibigay ng tulong sa atin ng Panginoon sa bawat araw sa buhay natin, marami siyang dinadalang tulong sa atin, mga kapatid. Provisions niya. Ang mga provisions niya, yung buhay natin, yung hininga. Yung lakas natin. Yung kakayanan nating kumilos, pinoprovide ng Panginoon yan. Yung financial needs natin, pinoprovide ng Panginoon yan. Yung mga opportunities sa buhay natin, pinoprovide ng Panginoon yan. Even yung mga tahaong kailangan natin sa buhay natin, pinoprovide ng Panginoon. Maraming bagay, yung talent natin, pinoprovide ng Panginoon. Yung gifts natin, yung abilities natin, pinoprovide ng Panginoon. Pero lahat ng yan, magiging kulang yan kung hindi niya ipoprovide yung ultimate gift niya para sa atin. Yung ultimate provision niya para sa atin. Kasi alam ng Panginoon, mga kapatid, na ang higit na kailangan ng taong kagaya natin ay ang pinakamahalagang tulong na maibibigay niya. At ano yun? Ay, hindi pala ano. Sino yun? Ang Panginoong Jesucristo. Ibinigay niya sa atin ang kanyang bugtong na anak. The greatest answer to our cry is not just intervention. Hindi lang siya nakikialam sa atin. Hindi lang siya kumikilos sa ating buhay. Kundi binigay niya talaga ang Panginoong Yesus. Halimbawa, may isang taong naghihirap. Pag binigyan mo ng pera yung isang tao, mauubos yun, babalik uli yun, mangangailangan, bibigyan mo uli siya ng pera. Mauubos na naman yun. Dahil mahal mo siya, bibigyan mo uli siya ng pera. Pero sooner or later, may tinatawag tayong sponsor exhaustion. Napapagod yung sponsor magbigay. Kaya wala nang maibigay. So yung tao na binigyan ng tulong, hindi naman din nakaahon, nahirapan lang na nahirapan, hanggang sa ganun na lang ang nangyari. Kaya, ang magandang tulong na ibigay is opportunity. Business. Makapag-establish ng business. Makapag-establish ng pagkakakitaan. Pero sa mga magulang ninyo, mga kapatid, kapag kayo mga anak-anak, lilinawin ko lang, pag ang inyong mga magulang, matanda na, Nay, para hindi ako bigyan ng pera, ipagtatayo ko kayo ng tindahan ng bigas. Pagbubuhatin niyo pa ba naman ang bigas ang nanay ninyo? Pag ganon. Diba? Yung nanay, ganon na ang kilos at Huwag na. Yung mga time na ganon, pera na yun. Pera na yun, pambudget na yun, pagkain, maintenance, di po ba? Pasyal, pinakamahalaga. Pasyal, kwentuhan, pinakamahalaga. Pero may mas mahalaga pa doon. Yeah. Pagmamahal. At pag may pagmamahal, may kaabot na pera. Karugtong pa rin yung pera, no? Hindi. Kidding aside, pagka matanda na ang parents, hindi na para ipagtayo ng negosyo. Pwede naman, Nay, nagtayo ako ng negosyo. Tay, nagtayo ako ng negosyo, ako na magpapatakbo nito, pero ang kita nito, para sa inyo. O, di ba? Mas maganda yon, di ba? Yung kita nun. Pero ang nanay nyo pa, ang tatay nyo pang Tay, anuhan ko kayo, ipinasok ko kayo sa trabaho. Yung tagalinis ng aircon. Napakabait. Okay? So, the greatest answer to our cry is not just intervention. It is Jesus. Amen? It is Jesus. Ang humanity, mga kapatid, ang sangkatauhan, they cried under sin. Umiyak. Umiyak ang tao dahil sa kasalanan. And God sent His Son. Diba? Nakita ng Diyos Ama ang iyak ng sangkatauhan dahil sa pagkakasala. At anong ginawa niya? Pinadala niya ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Jesucristo. Jesus is our Savior. Amen? Jesus is our deliverer. And Jesus is our intercessor. Ano ibig sabihin po ng intercessor? Siya po yung namamagitan sa atin at sa Ama. Ikino-connect tayo ng Panginoong Jesucristo sa Diyos Ama. Kaya siya ang ating Savior, deliverer, and intercessor. So, ang katibayan nito, sabi sa John 3:16, God gave His Son. Diba?
God gave His Son. Sa Hebrews chapter 5 verse 7, Jesus Himself cried out. Umiyak ang Panginoon, tinawag tayo. And Romans 8:34, Christ intercedes for us. Talagang ipinananalangin tayo ng Panginoon sa Ama. Habang nandito tayo sa lupa, ang Panginoong Jesucristo nakaluklok sa kanang trono ng Diyos Ama, ang Panginoong Jesucristo, binubulong tayo ng binubulong. Ibinubulong tayo ng Panginoon. Ama, tulungan niyo po. Tulungan niyo man po si ganito. Ang pinaka-intercessor talaga natin ay walang iba kundi ang Panginoong Yesus. May intercessor tayo sa lupa, mga kapatiran natin. Pero the greatest intercessor of all is none other than the Lord Jesus Christ. Amen? Amen? Jesus is the answer to our deepest cry, mga kapatid, kapag tayo nagkakasala. Tama? Jesus is the answer to our deepest cry. He is the bridge between us and the Father. And Jesus is the help that never leaves. Isipin niyo po yun. Yung ultimate provision ng Panginoon sa atin, pinresent niya ang kanyang bugtong na anak. Ang tulong na hindi tayo iiwanan. Ang tulong na hindi tayo iiwanan. Nung nakaraan po, umattend kami ng wedding. Wedding of the century. Yan. Yung may inanak kami sa kasal. Yung tatay, simula pa lang ng entourage, iyak na siya ng iyak. Iniisip ko, ba't kaya iyak ng iyak yung tatay? Nung pinagsalita siya, ang sabi ng tatay, mga anak, sabi niya ganyan. Nananariwa daw sa kanya nung mga bata pa yung kanilang mga anak. Napakabilis ang panahon. Ang sabi ng tatay, nung bata pa kayo, hawak-hawak ko kayo sa kamay, hinahatid ko kayo sa eskwelahan. Naglalakad tayo papunta sa eskwelahan ninyo. Ang sabi niya, makasakay lang tayo ng tricycle, ang saya-saya ko na. Ibig sabihin, kalimitan, hindi po sila nakakasakay ng tricycle. Naglalakad sila. Dahil wala silang pera, wala silang pamasahe. So hahatid ko kayo. Wala din silang bisikleta. Sabi niya, makasakay lang tayo ng tricycle, ang saya-saya ko na. Dahil naisakay ko kayo sa tricycle, papunta sa school. Pero ngayon, tignan ninyo ang anong ginawa sa atin ng Panginoon. Saan tayo dinala ng Panginoon? Nagsimula po yung ganong buhay nila nung sila po'y lumapit sa Panginoon. Nung sila po'y nasa Panginoon na. Kaya ang sabi niya sa kanyang mga anak, sa anak niyang babae, saka yung sa kanyang manugang, ang sabi niya, tatandaan yung dalawang ito, huwag kayong tatalikod sa Panginoon. Dahil sa Panginoon, wala ka talagang talo. Huwag niyong kakalimutan ang inyong relasyon sa Panginoon dahil siya lang talaga ang kailangan natin sa buhay na to. Wala ang lahat ng ito kung wala ang Panginoon. Yun pala talaga, ang iniiyak niya pala talaga, nag-reminisce siya kung gaano kabuti ang Panginoon sa kanyang buhay. Kapatid, hindi lang nagpapadala ng tulong ang ating Panginoon. He sent His Son. At ang tulong na binibigay ng Panginoong Yesus, hindi tayo iiwan. Kaya pakibanggit po sa inyong katabi, pakikalbit sa kanyang balikat, kapatid, huwag kang magbabackslide. Huwag kang tatalikod sa Panginoon. Praise God. In the Old Testament, mga kapatid, pinakinggan ng Panginoon ang iyak ng mga tao doon. Old Testament people. In the New Testament, God answered through Christ. Tumugon siya sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. Ngayon, sa panahon natin, God still listens and responds to our cry. Amen? Nakikinig pa rin siya. Tumutugon pa rin siya. Dahil sabi ng banal na kasulatan, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Yung iyak mo, hindi ini-ignore ng Panginoon dahil ang Diyos Ama natin ay laging nakikinig sa atin. At ang tagapagligtas natin ay dumating na para sa atin. At yun ay ang Panginoong Jesucristo. So in closing, mga kapatid, anong klase ng iyak ang dinadala mo sa Panginoon ngayon? Anong klase ng iyak ang hinahatid mo sa Panginoon ngayon?
ngayong panahon ng buhay mo? Cry of pain, cry of repentance, or cry of faith? Anong klaseng iniiyak mo sa Panginoon ngayon? Ikaw na makakasagot niya sa sarili mo. Pangalawa, can you recall a time when God answered your cry? Marirecall mo ba yung panahon na kung saan tinugon ng Panginoon yung iyak mo sa Panginoon? Kanina po, nung nag-worship tayo, laman ng puso ko, laman ng isip ko, na, di ba yung kinaawit nating kabutihan ng Panginoon? Hindi natin mauunawaan talaga yung kinakanta nating kabutihan ng Panginoon hanggat hindi natin na-experience yung kabutihan ng Panginoon. Pero hindi natin ma-experience yun, o maaring na-experience na natin, pero baka hindi natin napapansin. So kailangan nating maging i-sense sa ating spirit, kailangan nating i-observe, i-acknowledge natin na yung mga nangyayari sa paligid natin ay kilos ng Panginoon. Kapag kumilos ang Panginoon, dapat na-observe natin na ito yung gawa ng Panginoon. So I need to thank the Lord. I need to praise the Lord sa buhay ko. Di po ba? Praise God. Ang mga kapatid natin, mga senior high, mga ilang high school, mga nagsigraduate, praise God. Gumraduate kayo, mga kapatid. Alam nyo, sa panahon natin ngayon, may mga estudyante hindi nakakagraduate. It's either hindi sila natustusan ng kanilang mga magulang, hindi sila nabiyayaan. Yung iba naman po, sumuko, umayaw. Pero kayo, praise God. Gumraduate kayo. You should thank your parents. Pero we need to thank the Lord. Amen? So nare-recall nyo ba kailan ka tinugon ng Panginoon sa iyong mga pagtangis sa Kanya? Naghahangad ka ba, nangangailangan ka ba ng tulong mula sa Panginoon? O tumatanggap ka na ng tulong ngayon mula sa Panginoon? How can you trust God more while waiting for His response? Ito yung pinakahuling tanong natin. Paano ka magtitiwala ng husto sa Panginoon habang naghihintay ka sa Kanyang pagtugon sa iyong mga panalangin? Yan. Pwede po bang tumungo ang bawat isa sa atin? Siguro merong something na nasa isipan mo. Siguro merong mga bagay na nagpasanin mo. Sa family ba yan? Sa school ba yan? Sa work ba yan? Sa neighborhood? Sa community? Sa church ba yan? Finances ba yan? Work ba? Relationship ba yan? Kung ano man yan, kapatid, idulog mo sa Panginoon ngayon. Ibulong mo lang sa Panginoon. Let's pray. Panginoon, hindi man po namin maibuhos ngayon ang laman ng puso namin sa inyo, Panginoon. Pag-uwi po namin sa bahay namin, Panginoon, in our private moment, in the secret of our homes, Panginoon. Lord, dinggin niyo po nawa ang iyak namin. Dinggin niyo po nawa ang mga panalangin namin, mga panaghoy namin, Panginoon. Paramdam niyo po nawa sa amin, Panginoon, ang inyong pakikinig at ang inyong pagtugon. At salamat po, Panginoong Jesucristo, dahil kayo po ay laging nandiyan para sa amin. Salamat po, Panginoong Jesucristo, dahil sa dakilang pangalan ninyo, we can pray, we can declare, we can command many things dito sa mundong ito, Panginoon. Salamat po, Panginoong Jesucristo. Salamat po, Diyos Ama. Salamat sa lahat ng ginagawa niyo sa amin. Pagpalain niyo po nawa ang buong mga kapatiran namin, Panginoon, nandito man o nasa online man, Panginoon.
Touch niyo po naman ang kanilang heart, Panginoon. Salamat po, Ama. We love you, Father. We love you, Jesus. And we love you, Holy Spirit. Amen. 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 Palakpakan po natin ang Panginoon. Ayan, ngayon naman po ay dumako tayo sa ating tithes and offering. Sige po, pwede po ba tayong tumayo para po ipanalangin ang ating tithes and offering? Sige po, tayo po yung manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat Panginoon sa opportunity at sa mabuting kalusugan Panginoon na binibigay mo sa bawat isa Panginoon for us to produce wealth Panginoon para sa aming family Panginoon. Dalangin namin Panginoon na patuloy na pagpalain niyo po ang lahat ng kamay Panginoon nagbigay o hindi nakapagbigay man Panginoon sa linggong ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa Panginoon ng aming mga negosyo, ang aming mga trabaho, Panginoon, ang aming mga allowances o mga natatanggap na pagpapala mula sa iyo, Panginoon, ay dalangin namin patuloy mong basbasan, Panginoon. Panginoon, binabalik namin, Panginoon, ng buong puso, ng buong pagmamahal, with joyful heart, Panginoon, ang aming mga tithes and offering, Panginoon, sa iyong paanan, Panginoon, upang ito'y maging kagamit-gamit, Panginoon, sa iyong kaharian, Panginoon, at maging pagpapala, Panginoon, sa ibang tao, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa iyong mga biyaya, sa iyong pag-provisions, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Itinataas namin ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. What a beautiful way to close this month with worship, giving, and hearing His Word. Salamat po sa Panginoon for reminding us of your faithfulness. As we step in new month, we carry your Word with joy and obedience. Ngayon naman po, announcement. Tayo po ay lao sa ating announcement para po sa susunod na linggo po. Ito po ay gaganapin sa Tagaytay, kaya po mamaya lahat po ng mga sasama ay may iwan po muna para po sa ating by team. So, sa lahat din po ng mga magbabayad ay pwede nyo na pong iabot sa akin. 400 po per head. At sa mga gusto pa po sumama, pwede pa po. Pwede pa po sumama. Pwede pa pong sumama. So, ang ating pong Sunday worship ay ano pong date yun? First week of April, basta po yun. April 5 sa Tagaytay po. Midweek service po every Wednesday, 7 o'clock p.m. Intercessory Fellowship po, Friday. Meron po ba tayo ngayong Friday? Meron naman po. Wala pa naman po. Meron daw po tayong gawain sa Friday, Good Friday. 3 o'clock po dito sa ating church. Inaanyayahan po lahat na makadalo. Dahil ngayon po ay magtatapos na ang buwan, inaanyayahan ko po lahat ng March celebrants para dito po sa harapan para kayo po ay ipanalangin. Noong March 3 po, Sister Shirley Pugong, Brother Edwin Castro, Sister Danica Dagatan, at nung 4 po ay Brother Jun Pialago and Brother Darius Salvador. Nung 7 naman po ay Sister Rosalina Imasa, and nung 11 po si Brother Jefferson Pugong. Nung 18 po, Sister Rose Ann Escalona. And nung 26 po, Brother Jervin Yusi.
Ngayon po, ngayong araw po, happy birthday po, Brother Darnell Acebo. And sa 31 naman po, Sister Lourdes Arboladura. Ayan po, inaanyayahan ko. At ang wedding anniversary naman po nung March 3, Brother Virgil and Sister Machi Manalansan. At nung 10 po ay Brother Tony and Sister Linda Escalante. Inaanyayahan ko po ang lahat ng mga kapatiran na nabanggit dito po sa harapan para kayo po ay ipanalangin. At tinatawagan ko naman po si Pastor Tom para po ipanalangin ang ating mga birthday celebrants at closing prayer na din po. Amen. Happy birthday po. Yan, sa ating mga kapatid. At ngayong araw ay birthday ng ating kapatid na si Darnell. Ayan, sige po, tayo po tayong lahat. Ang hindi po tumayo ay hindi makakakain ng... Ayan, tandaan niyo po yung mga kapatid natin. No? Pili na lang po kayo kung kaninong bahay po kayo pupunta. Amen. Sige po, taas natin ang ating mga kamay. Pray po natin sila, mag-declare tayo ng mas madami pang pagpapala. No? Alam natin na ang bawat isa ay nakakatanggap ng pagpapala sa Panginoon. At i-declare natin na patuloy na mas pagpalain pa ng Panginoon ang kanilang mga buhay. At ang maging buhay ng bawat isa din sa atin. Let us pray. Yes, Lord God, muli sa pangalan ng Panginoong Jesus, lumalapit kami agad, nagpapasalamat kami sa inyo sa buhay ng aming mga kapatid na nagdaos ng kaarawan nitong March po, Lord God. Kapasalamat po kami sa isang buong taon, Lord, panibagong taon na ipinaggalob niyo po sa kanilang mga buhay, Lord. Maraming salamat po at sa patuloy na mga pagpapala na ipinagkakalob niyo sa bawat isa po, Lord God, na nagdaos ng kaarawan. Lord, maraming salamat po. Alam po namin, Lord, na ang bawat isa sa kanila ay patuloy na nararanasan ang inyong presensya, ang inyong pagpapala, ang inyong pag-iingat po, God, sa kanila sa bawat araw. At ngayon po, Lord, patuloy na itinataas po namin sila sa inyo po, Lord. At patuloy na dinadalangin namin na patuloy na pagpalain niyo po, God, ang kanilang mga buhay. At ganoon din po, Lord, na patuloy na mas maranasan ang inyong presensya at ang mga espesyal na panalangin ng bawat isa po, Lord, ay patuloy na ay tinataas namin sa inyo, God. Alam namin na patuloy na sasagutin niyo po ito, maging sa iba't ibang area, God, ng kanilang buhay, Lord God, yung kanilang mga panalangin po, Lord, ay patuloy na tinataas namin at pinagkakatiwala po namin, O God, sa inyo. Lord, maraming salamat po. Patuloy na we declare, Lord, ang patuloy na pagpapala sa kanilang buhay. Mas marami pang taon na isi-celebrate namin na kasama sila, Lord God. At ang patuloy na dalangin namin na ang napakagandang plano niyo po, O God, yung mangyari, magganap, O God, sa buhay ng bawat isa po, Lord God. At ganoon din po, patuloy na ingatan niyo po sila, pagpalain sa lahat ng kanilang gagawin po, Lord God. Magtagumpay sila sa lahat ng area ng kanilang buhay na kanilang nilalakaran po, Lord God. At lead niyo po sila, Lord, kung ano po yung plano niyo po, God, sa kanilang mga buhay. Muli, Lord, maraming salamat po. Patuloy na itinataas po namin sila sa inyo at patuloy na dinedeclare ang more blessings, O God, and guidance po, Lord God, and good health po, Lord God, sa bawat isa po, God. At muli, Lord, maraming salamat po. Patuloy na itinataas po namin sila sa inyo at binabalik namin ang pinakamataas na papuri at pagsamba, pasasalamat na tanging sa inyo po lamang. So po, aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoon Kristo at sa kapangyarihan ng Inyong Espiritu Santo. Amen. Amen. Yan. Happy birthday po ulit. Happy birthday. Ayan. Amen. Praise God po. And tayo po ay magwawakas sa panalangin. Muli po, lagi nating pinapaalala na last week po no, nagkakaroon tayo ng pag-care, no? Pag-care naman sa iba. At ngayon, alam natin na nandyan si Lord palagi para sa atin. Amen. Amen. No? Kaya lumapit lang tayo sa Lord or iyak natin lahat sa Panginoon. Lahat ng panalangin natin, lahat ng desire natin. At alam natin na kapag kalooban nyo ng ating Panginoon, ipagkakaloob niya sa atin. Amen. Amen. Ayan. Sige nga po, magbigay din tayo ng care natin sa katabi natin. Ayan. Medyo madami tayo po ngayon. No? At kilala niyo na po ba ang ating mga katabi, mga kapatid natin?
Yan. Pwede ba mag-declare tayo ng short na blessings na declaration ng pagpapala sa kanila? Yan. Sige po, bigyan ko po kayo ng konting minuto. Minuto, no? Para pag-pray natin yung katabi po natin. Yan. Yan. Kung di nyo po kilala, ayan. Tanong nyo na po ang mga pangalan. Ayan, declare ang pagpapala sa bawat isa sa atin. Amen. Sige po, tayo po ay manalangin. Kung meron po kayong mga prayer request, taas po natin ang ating mga kamay. Kung madami, no, taas natin ang dalawang kamay natin para sa Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord God, muli patuloy na pinupuri at sinasamba po namin kayo, O God. Nagpapasalamat po kami sa araw po na ito na pinagkaloob niyo po, O God, muli sa amin upang makapagpuri at sumamba po kami, O God, sa inyo. Makapag-recharge po, Lord God, kami, Lord God. Alam namin na sa mga linggo, Lord, nakakaramdam kami ng panghihina po, Lord God. At kailangan namin kayo, Lord, sa bawat araw, Lord, ng aming buhay, Lord. Alam namin na nandyan kayo palagi para sa amin po, Lord God. Para sa bawat isa, Lord, na nakakaramdam ng panghihina po, Lord God. Lord, ngayon po, Lord, patuloy na lumalapit, sumasamba po kami, O God, sa inyo. Alam po namin na nandyan kayo palagi, O God, para sa amin, Lord. At patuloy na dinedesire po muli namin, Lord, na patuloy na manguna po kayo, O God, sa aming buhay, Lord God. At i-lead niyo po kami kung ano yung nais niyo na gawin po, O God, sa amin, Lord God. Lord, maraming salamat po. Nawa po, Lord, sa magang ito ay nabalik namin yung pinakamataas na papuri at pagsamba po, God, sa inyo, Lord God. At patuloy na sa bawat araw, Lord, ay ibabalik namin sa inyo ang pagsamba at pasasalamat po, Lord God. Dahil alam namin, Lord, na nandyan kayo palagi, O God, para sa amin. Hindi nyo kami iiwan, hindi nyo kami pinapabayaan po, Lord God. Kaya Lord, maraming salamat po. Patuloy na ang papuri at ang pagsamba ay tanging sa inyo po lamang, O God. Hallelujah. Sir God, at Lord, patuloy na nandito rin po kami, God, ang inyong mga anak, Lord, na nakataas ang mga kamay. Lord, patuloy na tanda ng pasasalamat, Lord, at ganoon din po ay lumalapit sa inyo po, Lord God. At patuloy na nilalapit namin ang mga panalangin po namin, Lord God, sa mga matagal na namin panalangin na iniiyak po, God, sa inyo po, Lord God. Alam po namin, Lord, na naririnig niyo po, God, ang panalangin ng bawat isa. Lord God, at alam namin na tutugurin niyo po ito, Lord God. In your right, perfect time po, Lord God. At kung kalooban niyo po ito, Lord, alam po namin na walang makakapigil po, God, sa mga dalangin, sa mga pagpapala, Lord, na ipagkakalin niyo po, God, sa amin. At ngayong umaga po, Lord, patuloy na inaangkin na namin, O God, ang kasagutan po, Lord, sa mga panalangin po na ito. At Lord, habang naghihintay po kami, Lord, ay patuloy na pupurihin, sasambahin po namin, maglilingkod kami, Lord God, sa inyo po, Lord, habang hinihintay, O God, ang sagot niyo po, God, sa aming mga panalangin po, Lord. Kaya, Lord, maraming salamat po. We declare blessings po, Lord God, sa bawat isa. At patuloy na samahan niyo po muli kami sa isang buong linggo na magdadaan po, Lord God.
At patuloy na pagpalain niyo po, God, ang bawat sa lahat ng hawakan ng aming mga kamay, lakaran ng aming mga pa, Lord. Pagpalain niyo po, Lord God, at sa mga trabaho, Lord God, ng bawat isa, maging sa pag-aaral, Lord God, sa mga business po, God, ay patuloy na pagpalain niyo po, Lord God. Alam po namin na kayo, God, yung magbe-bless, Lord God, para lumago po ito, God, ang mga business, ang mga source of income po, God, ng bawat isa po, Lord God. At patuloy na, Lord, maraming salamat po. At we declare din po, God, ang kagalingan sa aming mga kapatid, Lord, na may karamdaman, Lord God, sa mga oras na ito. Patuloy na itinataas po namin, Lord God, sila sa inyo. Lalo higit, Lord God, ang aming pastor po, Lord God. We declare, Lord, ang kagalingan, Lord God, sa pangalan ng Panginoon Jesus po, Lord God. Inaangkin na po namin ito, God, lahat ng mga test, Lord God, na matataas po, Lord. Inaangkin na po namin na magiging normal po ito, God. Hallelujah. Lord, inaangkin po namin ito, God, sa pangalan ng Panginoong Jesus po, Lord God. Lord, muli, maraming salamat po. Patuloy na itinataas po namin kayo, God, sa aming buhay. Lord God, at sa paglabas namin ng bahay-samba na ito, patuloy na samahan niyo po, God, ang bawat isa. Basbasan po, Lord God, at patuloy na kayo po, God, yung maghari, ang manguna sa bawat araw namin, Lord God, sa buong linggo po na magdadaan po, Lord God. I-lead niyo po kami kung ano po yung nais niyo po na gawin namin sa bawat araw po, Lord God. Muli, Lord, maraming salamat po. Patuloy na basbasan niyo po, God, ang bawat isa at samahan kami, Lord God, sa paglabas namin ng bahay-sambahan na ito. At muli, Lord, patuloy na ibinabalik namin sa inyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Kristo at sa pangyarihan ng inyong Espiritu Santo at ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. God bless po. Yan, may mga announcement lang po tayo. Ayan, magandang tanghalian na po, pero makakaupo lamang po saglit ang bawat isa. Para lang po sa mabilis na announcement ito dahil nalalapit na, next week na po ang ating Sunrise Worship Celebration na gaganapin po sa Tagaytay. At ang lahat ay nakapagpalista na. Pero bago po yon, yung pong ating Friday, Good Friday celebration dito po sa church, ang lahat po ay inaanyayahan, ang lahat po ay ini-encourage na mag-invite, bring as many as you can na mga gustong imbitahan. Kasi alam niyo po sa ganitong panahon ay charisma, ano po ba ang tawag doon? Charisma. Hindi charisma. Quaresma. Charisma tuloy, quaresma. Tama. Ay marami po ang basta yon, yung masyado nagtitika. Ayan. So, pag in-invite niyo po sila sa church because this is para po sa Panginoon, for sure sasama po sila. So, let us bring as many as we can na makakasama po sa Friday. Anong oras po? 3:00. Hindi po 1:00, hindi 2:00, 3:00. So, bring your family as well po. At dito po tayo mag-worship po tayo.